Angelo Kwame bilang local player sa Gilas, Pilipinas ay isang usaping matagal nang gustong mangyari ng maraming fans ng national team. Isa siya sa mga pinaka-dedicated na atleta na kahit naturalized player pa ang label sa ngayon, matagal nang turing sa kanya ng marami bilang tunay na bahagi ng Philippine basketball community. Ang ideya ng pagiging local ni Kwame ay naging mas mainit na usapan kamakailan matapos maglaro para sa Chinese Taipei, ang isang player na may halos parehong background. Si Mohamed Al-Bachir Gadiaga ay isang dating naturalized player ng Chinese Taipei na kalaunan ay na-reclassify bilang local player matapos mapagdesisyunan ng FIBA base kredinan sa kanyang educational background. Ang kaso niya ay napakakapareho ni Kwame. Pinanganak si Gadiaga sa Japan pero lumaki at nag-aral sa Taiwan. Dahil doon, tinanggap siya ng FIBA bilang local player kahit hindi siya originally Taiwanese citizen. Dahil dito, umasa ang maraming Pilipino na baka pwede ring mangyari kay Kwame ang kaparehong exemption. Si Kwame ay dumating sa Pilipinas noong 2016 bilang isang 18 taong gulang mula Cote d'Ivoire. Pumasok siya sa Multiple Intelligence International School sa Katipunan kung saan siya nagtapos ng high school. Sa madaling salita, dito na talaga siya lumaki bilang basketball player. Hindi tulad ng ibang naturalized players na galing sa pro league sa ibang bansa. Si Kwame ay literal na nag-develop dito sa Pilipinas bilang atleta. Pagkatapos ng high school, lumipat si Kwame sa Ateneo de Manila University kung saan siya naging malaking bahagi ng UAAP. Bilang isang rookie, agad siyang gumawa ng ingay matapos manalo ng Rookie of the Year noong season 81. Hindi biro yon, lalo na't tinalo niya ang mga bigating pangalan tulad nina Dave Ildefonso at CJ Cancino. Sa buong college career niya, 3 championships ang naiambag niya sa Blue Eagles, patunay sa kanyang kontribusyon sa local basketball development. Taong 2021, tuluyang naging Filipino citizen si Kwame sa bisa ng naturalization process sa pamamagitan ng Kongreso. Simula noon, naging parte na siya ng Gilas, Pilipinas at nakalaro pa sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Kalaunan, naging bahagi siya ng makasaysayang team ni Coach Tim Con na nag-uwi ng gold medal sa Asian Games. Ang una sa loob ng 61 taon para sa Pilipinas. Ang tanong ngayon, eligible na ba siya para kilalanin ng FIBA bilang local player? Hindi pa, pero may posibilidad. At kung mangyayari man ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang naturalized player ng Pilipinas ay mare-reclassify bilang local. May ilang precedent na rin kung saan binigyan ng FIBA ng exemption ang mga player gaya ni Greg Slaughter, kahit hindi sila nakakuha ng passport bago mag-16 na taong gulang. Kaya may pag-asa si Kwame. Ang catch lang, FIBA pa rin ang may final say sa mga ganitong bagay. At sa ngayon, wala pang pinal na desisyon kung papayagan nga si Kwame na maging lokal. Pero kung pagbabasehan ang kasaysayan ni Gadiaga, may basehan talaga para ipaglaban ito ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP. Malinaw na hindi lang siya basta naturalized, kundi homegrown na rin sa maraming aspeto. Isang malaking bagay para sa Gilas kung magiging local si Kwame. Sa kasalukuyan, limitado ang bilang ng naturalized players na pwedeng gamitin sa mga FIBA tournaments. Kung mare-reclassify siya, magiging free slot na siya. At pwedeng isama pa ang isa pang naturalized player tulad ni Justin Brownlee sa lineup. Mas lalaki ang posibilidad ng tagumpay para sa national team. Ang pagkakaroon ng dominanteng big man na tulad ni Kwame sa lineup na hindi sakop ng naturalized slot ay malaking tulong. Hindi lang sa depensa kundi pati sa rebounding at presence sa shaded area. Dagdag pa rito, matagal na ring ipinapakita ni Kwame ang malasakit niya sa bansa. Hindi siya yung tipikal na import na darating lang para maglaro tapos alis din pagkatapos ng season. Dito na siya nakatira, dito siya nag-aral, dito siya tumanda bilang player. Kaya naman, maraming naniniwala na higit pa siya sa pagiging naturalized. Kahit sa mga interview, ramdam mo ang genuine desire ni Kwame na maging bahagi ng Pilipinas hindi lang sa papel, kundi pati sa puso. Sabi nga niya, every naturalized player dreams of it, tungkol sa posibilidad ng maging lokal. At sa kaso niya, hindi ito malayong mangyari lalo na't napatunayan na ito sa ibang bansa tulad ng Chinese Taipei.
Kung titingnan din ang 10 taong residency rule ng FIBA, may posibilidad din talaga na maging eligible si Kwame bilang lokal sa darating na 2026. Sa ngayon, halos 9 na taon na siyang naninirahan sa Pilipinas. At kung makukumpleto niya ang 10 taon ng residency, isang technical requirement na naman ito para ma-reclassify siya. Malaking papel din ang ginampanan ng collegiate career niya sa Ateneo. Hindi lang siya naglaro rito, naging bahagi siya ng isa sa pinaka-successful na collegiate program sa bansa. Ibig sabihin, talagang dito siya nag-mature bilang player. Kaya kung susundin ng FIBA ang parehong prinsipyo na ginamit nila kay Gadiaga, may laban talaga si Kwame. Kaya naman dapat ding maging proactive ang SBP sa pagsusumite ng formal request o appeal sa FIBA para ikonsidera ang kaso ni Kwame. Ang ganitong klaseng exemption ay hindi madali makuha, pero kung tama ang pagkakapresenta ng facts at dokumento, pwede talagang maging precedent-setting move ito para sa Pilipinas.